Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 22, verse 14 and verse 23 to 56. Nang dumating na ang oras, dumulog si Jesus sa hapag kasama ang kanyang mga apostol. At sinabi niya sa kanila, "Malaon ko nang inaasam-asam na makasalo kayo sa hapunang Pampaskuang ito bago ako magbata. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos." Hinawakan niya ang isang kalis at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ibinigay sa kanila. Sinabi niya, "Kunin ninyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo na mula ngayon hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggat hindi dumarating ang kaharian ng Diyos." At dumampot siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, "Ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin." Gayon din naman, dinampot niya ang kalis pagkatapos maghapunan at sinabi, "Ang kalis na ito ang bagong tipan ng aking dugo na mabubuhos dahil sa inyo. Ngunit kasalo ko rito ang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa itinakda ng Diyos. Ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong magkakanulo sa kanya." At sila'y nagtanong-tanungan kung sino sa kanila ang gagawa ng gayon. Nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang kikilanling pinakadakila. At sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang mga hari sa mundong ito'y pinapanginoon ng kanilang nasasakupan, at ang mga may kapangyarihan ay napatatawag na mga tagatangkilik nila. Ngunit hindi gayon sa inyo. Sa halip, ang pinakadakila ang dapat lumagay sa siyang pinakabata, at ang namumuno'y tagapaglingkod. Sino ba ang higit na dakila? Ang nakadulog sa hapag o ang naglilingkod? Hindi ba ang nakadulog sa hapag? Ngunit ako'y kasama-sama ninyo bilang isang naglilingkod. Kayo ang nanatiling kasama ko sa mga pagsubok sa akin. Kung paanong pinaglalaanan ako ng Ama ng kaharian, gayon din naman pinaglalaanan ko kayo ng dako sa aking kaharian. Kayo'y kakain at iinom na kasalo ko, at luluklok sa mga trono upang mamahala sa 12 angkan ng Israel. Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas at ipinahintulot naman sa kanya na kayong lahat ay subukin. Subalit idinalangin ko na huwag lubusang mawala ang inyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid." Sumagot si Pedro, "Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo." "Pedro," ani Jesus, "tandaan mo, bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay maikatlo mo akong itatatwa." Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, "Nang suguin ko kayo ng walang dalang lukbutan, supot o panyapak, kinulang ba kayo ng anuman?" "Hindi po," tugon nila. Sinabi niya, "Ngunit ngayon, kung kayo'y may lukbutan o supot, dalhin ninyo. Ang walang tabak, ipagbili ang kanyang balabal at bumili ng isa, sapagkat sinasabi ko sa inyo na dapat matupad sa akin ang sinasabi ng kasulatan. Ibinilang siya sa mga salarin, sapagkat ang nasusulat tungkol sa akin ay natutupad na." At sinabi ng mga alagad, "Panginoon, heto po ang 2 tabak. Sapat na iyan," tugon niya. Gaya ng kanyang kinaugalian, umalis si Jesus at nagtungo sa bundok ng mga Olibo, at sumama ang mga alagad. Pagdating dooy sinabi niya sa kanila, "Manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso." Lumayo siya sa kanila nang may isang pukol ng bato, saka lumuhod at nanalangin. "Ama," wika niya, "kung maaari ilayo mo sa akin ang kalis na ito. Gayon may huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo." Napakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit
at pinalakas ang loob niya. Tigib ng hapis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim. Tumulo sa lupa ang kanyang pawis na animoy malalaking patak ng dugo. Tumindig siya pagkapanalangin at lumapit sa kanyang mga alagad. Naratnan niyang natutulog ang mga ito dahil sa tindi ng dalamhati. "Bakit kayo natutulog?" tanong niya. "Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso." Nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang maraming tao na pinangungunahan ni Judas, kabilang sa 12. Nilapitan niya si Jesus upang hagkan. Sinabi nito sa kanya, "Judas, ipagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik?" Nang makita ng mga alagad na kasama niya kung ano ang mangyayari, sinabi nila, "Panginoon, mananaga na po kami." At tinaganga ng isa sa kanila ang alipin ng pinakapunong saserdote at natigpas ang kanang tainga niyon. Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag, hayaan ninyo sila." Hinipo niya ang tainga ng alipin at pinagaling. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at sa mga pinuno ng mga bantay sa templo at sa matatanda ng bayan na naparoon upang dakpin siya, "Ako ba'y tulisan at naparito kayong may mga tabak at mga pamalo? Araw-araw nagtuturo ako sa templo at naroon din kayo, ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit panahon ninyo ngayon at ang kapangyarihan ng kadiliman ang namamayani." Dinakip nga nila si Jesus at dinala sa bahay ng pinakapunong saserdote. Si Pedro na may sumunod sa kanya, ngunit malayo ang agwat. Nang maparikit na ang apoy sa gitna ng patio, naupo sa paligid ang mga taong naroon. Si Pedro na may nakiumpok sa kanila. Nakita siya ng isang utosang babae at siya'y pinagmasdang mabuti. "Kasama rin ni Jesus ang taong ito," sabi niya. Ngunit itinatwa ito ni Pedro. "Aba, hindi," sagot niya. "Ni hindi ko nga siya nakikilala." Pagkaraan ng ilang sandali, napansin siya ng isang lalaki at nagtanong ito, "Isa ka rin sa kanila, ano?" Ngunit sumagot siya, "Nagkakamali kayo, Ginoo." Pagkalipas ng humigit kumulang na 1 oras, ay iginiit naman ng isa. Kasama nga ni Jesus ang taong ito, isa rin siyang Galileo. Ngunit sumagot si Pedro, "Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo." Nagsasalita pa siya nang tumilaok ang manok. Lumingon ang Panginoon at tinitigan si Pedro. Naalala nito ang sinabi ng Panginoon, "Bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay maikatlo mo akong itatatwa." Lumabas si Pedro at nanangis ng buong saklap. Samantala, si Jesus ay nililibak at hinahampas ng mga nagtatanod sa kanya. Siya'y pinaringgan nila at tinanong, "Sige, hulaan mo nga, sino ang humampas sa iyo?" At kung ano-ano pang panlalait ang sinabi sa kanya. Kinaumagahan nagtipon ang matatanda ng bayan, ang mga punong saserdote at ang mga iskriba, ang Sinedrin, at iniharap si Jesus sa kanilang kapulungan. "Sabihin mo sa amin," wika nila, "ikaw ba ang Mesiyas?" Sumagot siya, "Sabihin ko man sa inyo, hindi kayo maniniwala. At kung tanungin ko kayo, hindi naman kayo sasagot. Ngunit mula ngayon, ang anak ng tao ay uupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos." "Ibig mong sabihin, ikaw ang anak ng Diyos?" tanong ng lahat. "Kayo na rin ang nagsabing, ako nga," tugon niya. Sinabi nila, "Ano pang patotoo ang kailangan natin? Tayo na ang nakarinig mula sa sarili niyang bibig." Tumindig ang buong kapulungan at dinala si Jesus kay Pilato. Sinimulan nilang paratangan siya. Anila, "Ang taong ito'y nahuli naming nanunulsul sa aming kababayan na maghimagsik at nagbabawal ng pagbabayad ng buwis sa Cesar." Pinapaniwala pa niya ang mga tao na siya ang Kristo, isang hari, at tinanong siya ni Pilato, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" "Kayo na ang nagsasabi," tugon ni Jesus.
Sinabi ni Pilato sa mga punong saserdote at sa mga tao, "Wala ako makitang kasalanan sa taong ito." Ngunit mapilit sila at ang wika. Sa pamamagitan ng kanyang mga turoy, inuudyokan niyang maghimagsik ang buong Judea. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon narito na. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung taga Galilea si Jesus. At nang malamang siya ay mula sa nasasakupan ni Herodes, kanyang ipinadala siya sa taong ito na noon na may nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa ito nang makita si Jesus. Marami na siyang nabalitaan tungkol dito at matagal na niyang ibig makita. Umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niyang makita iyon. Kaya tinanong niya ng tinanong si Jesus, ngunit hindi ito sumagot kaunti man. Naroon ang mga punong saserdote at ang mga iskriba na walang tigil ng kapaparatang kay Jesus. Hinamak siya at tinuya ni Herodes, pati ng kanyang mga kawal. Sinuotan siya ng maringal na damit at ipinabalik kay Pilato. At nang araw ding iyon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao at sinabi sa kanila, "Isinakdal ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panunulsol sa mga tao. Ngayon siniyasat ko siya sa harapan ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya." Gayon din si Herodes. Kaya si Jesus ay ipinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan. Kaya't ipahahagupit ko lamang siya sa kapalalayain. Tuwing Paskwa, kinakailangang magpalaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit sabay-sabay na sumigaw ang madla, "Patayin ang taong iyan, palayain si Barabas." Nabilanggo si Barabas dahil sa paghihimagsik na nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay. Minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais na mapalaya si Jesus, ngunit sumigaw ang mga tao, "Ipako sa krus! Ipako sa krus!" Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, "Bakit? Anong ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya'y ipapatay. Ipahahagupit ko na lamang siya at saka palalayain." Datapwat lalo nilang ipinagsisigawan na dapat ipako si Jesus sa krus. At sa wakas ay nanaig ang kanilang sigaw. Kaya't ipinasya ni Pilato na pagbigyan ang kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay ayon sa hinihingi nila. At ibinigay sa kanila si Jesus upang gawin ang kanilang kagustuhan. Nang dala na nila si Jesus upang ipako, nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga Cirene. Pinigil nila ito at ipinapasan sa kanya ang krus. Kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo'y ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan ninyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo?" May dinala pa silang 2 salarin upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang 2 salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." At nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanonood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan.
Anila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Nang mag-iikalabindalawa ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa 3 ng hapon. Nawalan ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.